Araw sa inyong lahat. Welcome back to our AP class, especially to my grade 6 students of our Pili Elementary School. This is Teacher Jane, your AP teacher. Noong nakaraang linggo, tinalakay natin ang ikalawang termino ni Pangulong Marcos. For me to know kung may naintindihan ba kayo sa nakaraang aralin, magkaroon tayo ng maikling pagbabalik-aral. Unang katanungan. Ito ang pinakamadugong labanan na naganap noong ika-30 ng Enero, 1970. Pakisagot nga. John Kent? Okay, anong sagot? Okay, ito ang labanan sa Menjola. Pangalawang tanong. Ang tanong na ito ay para kay John Gabriel. Okay, John Gabriel. Ano ang tawag sa kamag-anak, kaibigan at kapartido ni Pangulong Marcos? Ito ay tinatawag na Marcos Cronies. Okay, para sa pangatlong tanong, maghanda ka, Angelica. Siya ang nagtatag ng Communist Party of the Philippines or New People's Army. Ano ang sagot mo, Angel? Okay, ang sagot ay Jose Ma Sison. Then para sa pang-apat na tanong, sagutin mo ito, Lance David. Ano ang ibig sabihin ng MNLF? Lance? Okay. Tama ang sagot ni Lance. Ito ang Moro National Liberation Front. Para sa ikalimang tanong, saan naganap ang pagbubumba sa proklamasyon ng mga leader ng Partidong Liberal noong Agosto 1971? John Roland, sagutin ang tanong na ito. Tama. Okay, ito ay nangyari sa Plaza Miranda sa Quiapo, Maynila. Magaling mga bata. Okay, congratulations. Talagang may natutunan kayo. Okay, sa hapong ito ay pag-aralan natin ang pamagat ng aralin natin ay napahahalagahan ang pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes. Alam niyo ba, nang idiniklara ni Emilio Aguinaldo ang unang republika ng Pilipinas noong 1898 or 1899, hindi kinilala ng Amerika ang ating bansa bilang estado. Sa mga panahong iyon, kolonya ng Estados Unidos ang Pilipinas hanggang mabigyan ito ng ganap na kalayaan noong ika-4 ng Hulyo 1946. Nang lubusang lumaya ang ating bansa, naitatag ang ikatlong republika noong 1946. Kasabay nito ay ang pagkakaroon ng ating bansa ng soberanya. Okay. Bago natin alamin kung ano ang soberanya, ano-ano ang apat na elemento nito, or ano ang mga apat na elemento ng isang estado, alamin muna natin ang layunin sa araling ngayong hapon. Na ipapaliwanag ang kalagahan ng pagkakaroon ng soberanya, nakapagbibigay katwiran sa pagtatanggol ng mga mamamayan sa kalayaan at hangganan ng teritoryo, at napahahalagahan ang kalayaan na ating tinatamasa. Okay. So, natatag ang ikatlong republika noong 1946. Kasabay nito ang pagkakaroon ng ating bansa ng soberanya.
Ano ba ang soberanya? Okay, alamin natin. Ang soberanya class ay ang pinakamataas na kapangyarihan ng isang bansa bilang estado. Ang soberanya ay ang pagkakaroon ng isang bansa ng kapangyarihan at makapagsarili at pamahalaan ang buo nitong nasasakupan. Sa kasalukuyan, tinatamasa ng Pilipinas ang mga pribilehiyo ng pagiging estado. Iginagalang at kinikilala ito ng ibang mga bansa. Tayo ay kasama sa mga samahang pandaigdig tulad ng United Nations, Association of Southeast Asian Nations, at ang Asia-Pacific Economic Council. So, ibig sabihin yan, napabilang tayo sa samahang pandaigdig. Okay. So, tayo ay isang estado. Okay. Paano ba natin malalaman na ang bansa ay isang estado? So, may 4 na elemento upang malaman natin na ang isang bansa ay isang estado. Kung wala ang isa sa mga elementong ito, hindi matatawag na estado ang isang bansa. Tingnan natin. Una ay ang mamamayan. So tayong mga tao. Ito ang pinakamahalagang elemento. Maaaring kinabibilangan ng mga katutubo o kaya'y ang mga dayo sa lugar. So ang mga tao nga namuyo sa usa ka bansa, yan ang pinakamahalagang elemento ng isang estado. Kung walang tao, then sino ang mga ngalaga sa ating teritoryo? Di ba wala? So yan ang pinakamahalagang elemento. Ikalawa ay ang teritoryo. Teritoryo ng isang bansa ay ang mga lupa at tubig na naaangkin natin. So, ang tanang klase sa mga landforms and waterforms mo na ang territory sa usa ka bansa. Okay, kung wala rin ang teritoryo, so ano ang pangalagaan ng mga tao? Di ba wala? So, kailangan kapag may mamamayan, may teritoryo rin. Ang pangatlo ay ang pamahalaan. So, ito ang ahensyang nagpapatupad ng mga batas. Kung walang pamahalaan, ano na ang mangyari? So, magkagulo-gulo ang mga mamamayan. So, kailangang may nagpapatupad ng mga batas. At ang pang-apat ay ang soberanya. Ito ang pinakamataas na kapangyarihan ng estado. So, huwag kalimutan, the clue word there is kapangyarihan ng isang estado. So, kapag sinasabi kong kapangyarihan, anong ibig sabihin? So, kapangyarihang mapakilos ang mga mamamayan ayon sa isinasaad ng batas. Okay. Then, ano-ano ba ang katangian ng soberanya? Sinasabi natin kanina na ang soberanya ang pinakamataas na kapangyarihan ng estado. So, alamin natin ngayon ang iba't iba nitong katangian. So, may 4 na katangian ang isang soberanya. So, una ay ang permanente. Mananatili ang kapangyarihan ng estado hanggat may mamamayan na naninirahan sa teritoryo at may sariling pamahalaan. So, permanente ito. Kung may permanente, so dili temporary. So, permanente na siya hanggat may mamamayan. Okay. Then, may otonomiya. Okay, ibig sabihin yan, sakop ng estado ang mga mamamayan.
iba pang mga tao at bagay na matatagpuan sa loob ng teritoryo nito. Pangatlo ay ang komprehensibo. Pang-apat ay non-transferable at absolute. Ang kapangyarihan ng Estado ay hindi maaaring ipasa o ipagkakaloob ni numan. So walang hangganan, walang taning ang panahon ng kapangyarihan ng Estado. Ang soberanya ang elemento ng Estadong pinakamahirap makamit. Kailangan itong kilalanin muna ng ibang mga Estadong may soberanya. Kapag nakamit ng isang Estado ang soberanya class, maaari na nitong ituring ang sarili bilang kapantay ng ibang mga bansang malaya at Estado sa daigdig. Balikan natin ang mga elemento ng Estado. Ang Pilipinas ba ay may mga mamamayan, may teritoryo, may pamahalaan, at may soberanya? Kung oo ang inyong sagot, ibig sabihin na ang Pilipinas ay isang ganap na estado. Okay. May dimensyon ang soberanya ng estado. Okay. So, ang soberanya ay may dalawang klase. Ito ang tinatawag na soberanyang panloob o internal sovereignty. So, the English for soberania class is sovereignty. So, may dalawa itong klase or uri. Soberanyang panloob. Ito ay tumutukoy sa kapangyarihan ng Estadong pasunurin ang lahat ng mga tao at pamahalaan sa pamagitan ng iba't ibang mga ehensya ng gobyerno. So, diri rani sulod sa Pilipinas. Okay, ang kapangyarihan nito ay pasunurin ang lahat ng mga tao at pamahalaan sa magitan ng iba't ibang mga ehensya ng gobyerno. Yun ay sumusunod tayo kapag naaayon sa batas. Pangalawa ay ang soberanyang panlabas, external sovereignty. Ang estado ay hindi nakadepende o kinokontrol ng ibang estado. Malayo ang isang estado sa anumang kontrol at pakikialam ng ilang mga estado. So wala ta nagsalig sa uban. So dili ta magpa-control sa uban nga nasod kay we have our own sovereignty or may sarili tayong kapangyarihan na mapatakbo ang ating sariling pamahalaan. Okay. Mga taglay na kapangyarihan ng Estado. So, we have inherent powers of the state. Okay. So, ito ang mga tatlong mahalagang kapangyarihang taglay ng Estado. Ang una ay ang kapangyarihang pampulisya or police power. Okay, tinatawag natin itong police power. Ito ay ang kapangyarihan ng pamahalaang kadalasang itinatalaga sa mga lokal na sangay nito sa pagbibigay ng mga restriksyon sa pagtataguyod at pangalaga na sa kalusugan, kaligtasan, moralidad, pangkalahatang kapakanan, convenience at pampublikong interest. Ang pangalawang kapangyarihan ng Estado ay ang kapangyarihang mamamahala ng ari-ariang sakop ng teritoryo or eminent domain. Ito ay ang karapatan ng Estadong mag-angkin ng pribadong ari-arian para sa paggamit ng publiko. So, ang gobyerno nato na right na mupalit og mga yuta from private companies para magamit pod sa mamamayan. Next is kapangyarihang magbuwis or taxing power. Ito ay ang kapangyarihan ng Estadong mangolekta ng halagang batay sa komputasyon ng kita ng isang tao halaga ng ari-arian para gastusin ng pamahalaan. Tandaan natin na ang buwis ang pangunahing pinagkakakitaan ng ating pamahalaan. Kaya lahat ng mga nagtratrabaho, private or public, ay nagbabayad ng buwis.
Nagbabayad ba ng buwis ang inyong mga magulang? Okay. So, lahat siguro na nagtatrabaho ay nagbabayad ng buwis. Anyway, ang buwis na ibinabayad natin ay magagamit rin, okay, ng ating pamahalaan tulad ng pagpatayo ng mga paaralan, hospital, tulay, at iba't iba pang mga proyekto. Ang teritoryo ng Pilipinas, class, ay nangangailangan ng mga grupo na magpro-protect nito. So, kailangang pangalagaan natin ang iba't ibang teritoryo ng sakop ng bansang Pilipinas. So, ang na-assign sa pagpangalagaan ni kay ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, or in English, Armed Forces of the Philippines. Ang pinakauna ay ang tinatawag nating Hukbong Katihan ng Pilipinas or Philippine Army. Sila ang nagtatanggol sa bansa ng Pilipinas sa oras ng labanan o digmaan. So, nakakakita na ba kayo ng mga Philippine Army? O, tingnan ninyo sa larawan. Sila ay nakasakay dyan. Okay, ng mga sa dump truck or sa mga armored car. Okay, mao na sila. They are now ready to battle. Okay. So, if ever na ikontra ang Pilipinas nya ari moagi sa mga kayutaan, kalupaan. So, kaning grupo sa mga army, mao ni sila ang magtanggol or manalipod sa Pilipinas. Okay, sila ang mga army or hukbong katihan ng Pilipinas. So, if talagang ipinagtanggol nila ang teritoryo ng Pilipinas. Okay. Sila, naana sila na-assign sa kalupaan. Ang pangalawang, ang pangalawang grupo na nagtatanggol sa ating bansa ay ang tinatawag nating Hukbong Dagat ng Pilipinas or the Philippine Navy. Saan kaya sila na destino? Okay, ang mga Philippine Navy class ay nangangalaga sa ating karagatan. Sila ang nagbibigay proteksyon sa teritoryong pandagat ng ating bansa laban sa mga naninira dito. Sila rin ay nangangalaga sa mga yamang dagat. Okay. Under nila ang Philippine Marine Corps or the PMC. Okay, ito ang mga Marines nato nga nanalipod sa tuang kadagatan. So, if in case ang atong kontra na diagi sa dagat, so sila sa naang musagubang. Ila na diyang bantayan ang atong kadagatan. Okay, then we have here the Philippine Coast Guard. Okay, under sa Philippine Navy, ang Philippine Coast Guard. Kasi buhat ang mga Coast Guard. So, ang ahensyang ito ay nagbibigay proteksyon sa teritoryong pandagat ng ating laban sa mga naninira dito. Sila rin ay nangangalaga sa mga yamang dagat at nagtataguyod ng kaligtasan ng buhay at ari-arian sa karagatan. So, i-entrust nila ang safety of life and property at sea. So, kung naibagyo, sila mo'y magbuot kung padaganon ba nila or palargahon ba nila ang mga barko. So, mag-agad sila sa signal sa head sa Coast Guard. Okay. Then, ang ikatlong grupo ay tinatawag nating Hukbong Himpapawid ng Pilipinas or the Philippine Air Force. Kung ang mga Philippine Navy ay nagtatanggol sa ating karagatan, saan naman kaya ang ipinagtanggol ng ating mga Air Force? Of course, from the word air, okay, ipinagtanggol nila ang ating himpapawid. So, in case kung
kung naay mga kontra nga ang gamiton pod kanang mga airplanes, so ready pod na ang ato ang Philippine Air Force. So sila say mo kumbate sa ibabaw. So sa dagat ang mga Navy, sa lupa ang mga Army. So ganyan nila ipinagtanggol ang ating iba't ibang teritoryo. Hindi lang sa pagtatanggol ang kanilang tungkulin. Okay, ang mga Air Force din ang tumutulong halimbawa kung may naay bagyo, naay linog, naay area nga dili jud maabot sa tabang. So, we can ask the help of the Philippine Air Force. Sila na mo'y muhatod sa atong tabang ngadto sa lugar nga mga layo kaayo using their airplanes. Okay. So, balikan natin ano-ano ang mga tatlong hukbo na nagtatanggol sa ating teritoryo. Una ay ang hukbong katihan, hukbong dagat ng Pilipinas, at ang pangatlo ay ang Philippine Air Force o hukbong himpapawid. Okay. I hope sa tinalakay natin kanina may natutunan kayo. So, handa na ba kayo sa ating maikling pagsusulit? Okay. Get ready now with your pen and a piece of paper. Panuto, isulat ang T kung tama at M kung mali. Okay. Kayo na lang ang magbabasa. So, we have here 1 to 5. Screenshot nyo na. Okay, then we have here, sa pagsasanay ito, piliin ang titik ng tamang sagot. So, titik lamang ang isulat. For number 8 and 10, for number 9, 8, 9, and 10. Okay. So, siguraduhin binasa ito ng maayos at titik lamang ang isulat. Pagkatapos sagutin ang mga katanungan, make sure to send your answer to me for me to check it right away. Maraming salamat mga bata sa pakikinig, and God bless us all.